At nasad ako kasi may mga halaman na namatay. Pero mas marami naman yung hindi namatay at mas gumanda. Pero ito nga po, balik po tayo dito sa Indian beads. Meron din po ba kayong mga bagong variety ng halaman na nadagdag po sa inyong garden at pinapanabikan po ninyong mamulaklak ito? Ayan, mayroon pa ako yan dito na bagong variety ng halaman sa aking garden. Siguro magdadalawang taon na siya pero talagang pinanabikan ko siyang mamulaklak kasi isa ito sa mga rare variety. Ayan, nagkakabulol-bulo na si Plantita Joy. Ayan, hello mga plantita. Ayan, kumusta po kamo? Ayan, kumusta po kamo gabos? Hello po sa inyong lahat. Namiss ko po kayo. Ano po yung mga ginagawa nyo ngayon? Ayan, kumusta po? Maulan din po ba yan sa inyo? Or mainit dito po sa amin? Hindi ganun kaganda yung panahon lagi. Lalo po dito sa aming barangay. Ayan, sana po ay okay kayo. Ayan, sa mga viewers ko na talagang legit yung suporta, yung pagmamahal dito sa aking channel. Hello po sa inyo, sa inyong lahat. Kamusta po sa inyo, gabos? Ayan. Pero syempre, bago po ako magpatuloy at lumabas, na ipakita ko po yung aking garden, yung tinutukoy ko pong mga namatay at pumangit na halaman ayan, magkape po muna tayo mga plantita. Ayan, medyo nalamaw. Ugto na ako nakamata dahil maghapon ako kahapon sa garden, medyo, ayan, napagod ang lola. Ayan. Pero syempre, bago po ako pumunta sa aking garden, syempre, kailangan ko po muna kayong i-welcome. Hindi tulad nung pag-vlog ko doon sa commercial garden sa Naga. Ang tagal ko na pala nagsasalita bago ko po kayo na welcome. Ayan, bago po ako magpatuloy, syempre, welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel, MJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. At tara po, habang nagkakape po ako, isamahan niyo po akong puntahan po yung aking garden. Ito po mga plantita yung aking Indian beads na halaman na nabili ko siya na hindi pa nga po nag-isang dangkal ito. Siguro po mag-iisang taon kalahati na siguro siya. Kasi nabili ko siya parang March 2022. Ayan. Magdadalawang taon na. Ayan, nag-isip pa talaga ako. Tapos po, ayan, nilipat ko siya dyan. Mayroon nga nag-comment doon sa napagtaniman ko dito, dating nasa lata ito, na ilipat ko na daw, i-direct round ko na daw. At ayan, kahapon po, pagkatapos kong maglinis sa garden, kasi talaga pong ito, kung ipapakita ko po sa inyo yung kabuuan ng garden dito, baka madi-disappoint po kayo kasi talaga pong parang hindi na siya garden. Kasi po, ito yung part ng aking garden na napakababa at laging na-stuck ng tubig. Kasi paulit-ulit ko naman po ito nababanggit na wala po ditong drainage. So, pag umuulan po, kung saan yung mababang parte, doon po na-stuck yung tubig. At dito sa bahagi po na ito ng garden ko talaga, dito po na-stuck ang tubig. At nasad ako kasi may mga halaman na namatay. Pero mas marami naman yung hindi namatay at mas gumanda. Pero ito nga po, balik po tayo dito sa Indian beads. Namangha po ako kahapon. Nang nakita ko po ito, kasi sabi ko, grabe. Namulaklak siya kahit ganito yung sitwasyon niya. Natatakpan na siya ng ibang mga halaman na ganito na. Ayan, yung mga halaman natatakpan siya dahil sa sobra ng ng mga sanga. Pero ayan, meron pa siyang mga maglalabas na bulaklak. Ayan, mayroon din po ba kayo mga plantita na mga halaman na nabili na yung parang first time yung magkaroon ng ganitong uri ng halaman at pinananabikan nyo rin pong mamulaklak. Ito po talaga ay pinanabikan ko itong mamulaklak. Kasi ayan, napakaganda niya, para siyang chandelier. Kasi ayan, pabagsak yung bulaklak niya. Naglalagas na nga po yung bulaklak. Ayan. Ganyan po oh. Ayan, sobra akong tuwang-tuwa po talaga ako kahapon. Pero may portion ako nakita ditong siya. Siguro po sa sobrang ayan. Ayan po naglalanta. Ano kaya ang nito? Ayan. Namatay na itong sanga. Nagkaroon ng ganito. Kaya na siya na parang mapuputol siguro kasi nababagsakan ito. Pero ayan po, ang daming bulaklak.
Ayan, bali po from November, sa laging pag-ulan ay talagang maputik dito. November, medyo uminit lang po nung maglinis ako nung first week of December, yung binidyohan ko po ang garden ko ng pool garden tour. Talagang buo kong nabidyohan yung aking garden. 1 week before po nung nagbidyo ako, yun lang po yung medyo gumanda yung panahon, kaya nakapaglinis ako sa garden. Pero from po noon ay talaga pong laging umiinit. Laging umuulan. Tapos kung umiinit man po, minsan po half day, or minsan naman is ilang oras lang iinit, pagkatapos uulan na naman po. Hindi po siya consistent talaga yung pag-init sa buong araw, kaya hindi ko po nagagawa talaga ng tuloy-tuloy yung mga gawain dito sa garden. Pero sa ibang lugar po, sa ibang bayan, mainit. Dito lang sa amin, sa particular lang po dito talaga sa bayan ko, lalong-lalo na po dito sa aking barangay, ang lagi pong umuulan. Siguro po dahil malapit kami sa bukid. Ayan, magkakape po muna ako at iaano ko po ito. Alisin ko tong mga nakaharang dito. Ayan, napakaganda po niyan. For the first time ay namulaklak na po itong aking Indian beads. Isa po sa mga nakikita kong rare na halaman at hindi siya ganun karamihan ang mga nagtitinda nito sa may mga commercial garden. Wala akong masyadong nakikita. Bihira. Kung mayroon ako nakita, 1-2 lang na mga tinitinda nila. Pero wala talaga. Kasi yung mga yuhinya, yung mga battle brass, ang dami-dami lagi ng mga tinitinda. Pero yung ganito po ay bihira. Mayroon po pero hindi siya ganun karami yung propagation na ginagawa nila sa halaman na ito para po ibenta. Ayan po kahapon. Sobra po akong naano talaga kahapon. Sabi ko nga, try ko nga, medyo mainit kahapon, maghapon. At ako naman po talaga ay nagsunog ng mga halaman, yung mga basura na mga dahon, na mga dyan. Kasi magdadalawang buwan pong hindi nakapagwalis. Dahil nga po sa basa at dikit na dikit yung mga dahon sa lupa. Ayan. Tapos ayan, sobrang ganda din. At ayan din po, namulaklak na din yung aking, ito pong bagawak morado. Isa po ito sa mga native tree dito sa ating Pilipinas. At isa din po itong herbal tree. Ayan, nakakagamot po ang bark yung balat. Ayan, isearch nyo po yung good benefits ng morado or itong bagawak morado po, ay makikita nyo po ang benepisyo nito pag ginamit po natin sa pagpapagaling sa kung ano man pong sakit ang mayroon po tayo. Ito pong aking orchid tree. Namulaklak po yan noong December dahil po sa laging umuulan. Nabilis pong nawala yung bulaklak niya. Dapat po trailing po sana ang bulaklak niyan. Nawala siya. Mabilis lumagas at hindi ko malang nabidyuhan. Isa ito sa mga halaman kong pinanabikan kong mamulaklak. Ayan, mabuti po hindi namatay. Kasi yan, kahoy na rin naman siya. Pero itong aking Chinese man hat. Ayan, Chinese man hat. Ayan. Umagang-umaga pa po kasi ngayon, kaya kung makapansin nyo po, wala pang sikat ng araw. Malumlum na naman po, makulimlim. Parang uulan. Pero ayan, sabi ko nito ay alisin ko siya. Pero parang nanghinayang ako kasi ang tagal ko din naman inantay na mamulaklak ito. At pag ito po ay namulaklak talagang as in punong-puno yan. Minsan po wala ng dahon. Puro na lang po siya bulaklak. Ayan, lapitan ko po. Ayan. Bukid man po itong garden na ito. Pero makikita po natin dito yung mga halaman na sadya pong matitibay. Sa kabila po ng stress na pinagdaanan nila dahil sa maulan na panahon dito sa amin. Ayan, na natili silang matibay at higit sa lahat ay namulaklak sila. Ayan. Kaya kung makikita nyo po, ayan napakadamo. Itong bridal bouquet, ayan po mga naglagas yung dahon. Mayroon pa po itong melindres ko. Ano kaya nangyari dito sa melindres ko? Ayan. Wala mga dahon, nasobrahan sa ulan. Ito, isang melindres.
Tapos napansin niyo po pala, yung mga bakod ko po dyan, talaga pong pinaalis ko na po yung mga sanga. Simula po doon sa pinakadulo, hanggang naman po doon sa pinakadulo, pinaalis ko po. Kasi talagang hindi po naiinitan na dito yung mga halaman. Tsaka ko na po ipupokus yung mga plants dito pag malinis na. Tapos ayan din po itong aking purple and white, pink and white na powder puff. Ayan po, kung napapansin nyo din po, nawalan din po ng dahon. Ayan, parang nakalbo yung part na yan. Sa sobrang ulan po, yan po yung naging epekto dito sa aking garden sa mga plants ko. Tapos meron po ako nabili sa Daraga Albay noon na yung champagne palm. Nabulok din po yun. Ayan po, pakita ko po, ayan. Malaki na po yan, kaso unti-unti siyang, sabi ko, yung dahon niya. Natuyo. Sabi ko, gadan in. Ayan, namatay po talaga siya. Tapos yung aking Dunya Carmen na puti. Ayan po, ito, walang dahon. Pero yung iba naman, may nakakita naman akong Ayan. May tumutubo. Pero talaga pong siya. Grabe po kasi talaga yung ulan dito sa amin. Tulad kahapon po, mainit. Okay yung weather kahapon. Pero ngayon pong February 6 ba ngayon? Opo, February 6 ngayon. Ayan po, napakakulimlim ng langit. At talaga pong ito, makikita nyo po yung mga plants ay hindi ko na siya natitriman sa rason po na hindi maganda yung panahon na ito po naman yung trabaho dito sa aking garden. Hindi po ito madadala ng isang oras o isang araw. Linggo po ang usapan para po masitil ang yung pag-aayos po dito sa garden. At ayan po yung aking, namulaklak siya dyan. Napakaganda niya po. Ayan. Itong bagawak morado. Ayan, sobrang amazing talaga yung bulaklak niya. Every year po siyang namumulaklak. At maliban po sa ito ay talagang woody. Maganda ito po sa mga sa mabababang part itanim kasi makakatulong talagang isipsipin na rin yung tubig. Kaya doon po sa part ng aking garden, doon sa pinakadulo, nagtanim po talaga ako nito isang hilira na sabi ko, lumalaki pa po kasi talaga yan. Talagang as in, literal na kahoy siya. Makakatulong po siyang masipsip din yung mga tubig doon sa dulo. At hindi po ito maselan talaga. 101% alam na ito ng mga certified plantito at plantita at mga halaman na ang bilis po magparami nito kasi talagang pag napansin nyo dyan po sa ilalim ng puno niyan ay maraming mga seedlings. Ayan. Ayan, yung pinapakita ko lang po yung mga kaunti-kaunti lang pong update sa plants. Kasi nung December naman ay nag-full garden tour. Kumbaga po ito lang yung mga epekto nung tag-ulan dito sa aking garden, yung pinapakita ko po sa inyo. At hindi naman po masyadong maganda kung ipakita ko pa sa inyo yung mga damo. Ayan. Makulimlim talaga, parang ang dilim pa ng camera. Hindi ko pa nakikita yung lino ng camera. Ito po sa itong black. May pagka-black po ang kulay ng dahon nito. Tingnan nyo po, sa sobrang ulan. Ayan po, sana hindi po siya matuluyan. Ninenervyos ako nito. Wala pa naman akong ibang tanim ito. Ito lang po. At galing itong Mindanao. Ayan, mayroon naman tumutubo. Pero, ayan, medyo itong pinagtutubuan niya ay parang patay na eh. Ito, medyo namayat sa sobrang ulan. Itong, ayan, nakalimutan kong pangalan nito. Sobra pong nakakaawa. Yung mga halaman pag tag-ulan. So, totoo lang po. Ito, parang matutumba naman ito. Anong nangyari dito? Parang matutumba na. Ayan, tumayo ka. Ayan, mayroon po ditong namatay tulad nito. Ayan. Nag-iisa pa naman itong, Norwood Beauty. Ayan.
Ayan ako. Ano po siya? Naging maano yung mga halaman dahil sa ulan. Tapos ayan, meron pa po ako dito sa malapitan. Nung ano po pala, ayan, kwento ko lang din po, nung nakaraang January, nung pinaputol ko yung lahat ng sanga na dyan sa bakod namin, dyan sa bakod. Siyempre po, no choice, natural, ipapasok yan dito sa aking bakuran, dito sa aking garden, at itatapon doon sa may dulo, sa may basurahan ko po. Ngayon, yung siyempre po, ang daming sanga, talagang siguro aabot yun ng 1,000, mahigit pa yung mga sanga sa dami. Tapos pinasok po dito talaga po mismo dumaan yung ibang halaman po doon nakaladkad. Ayan, parang naano nung mga sanga, nakaladkad yung mga paso, lalo na po yung aglonema. Nadurog, na-stress yung mga dahon. Yun pa po yung mga isa kong inaayos. Ayan, nakakaganda lang na may mga nabumulaklak na nagkakahoy. Alam na yan ng mga viewers ko na sobra yung pagkalab at pagkagusto ko sa mga nagkakahoy na halaman. Sila talaga yung gustong-gusto kong halaman. Medyo second na lang yung mga halaman na hindi nagkakahoy. Kasi pag nagkakahoy, tingnan nyo po, mataas, pero may mga bulaklak. Ayan, dito naman yan sa may pathway. Kahapon ito, ginawa ko. Kasi humarang na ito dito. Ayan, dito na talaga napakababa na humarang. Kaya nilagyan ko po ng tukod. Ayan, Tagalog anong Tagalog ng tukod. Ayan, nilagyan ko po ng ganito para makaangat, hindi makaharang. Tulad po nito, itong mga aglonema ko po. Nakaladkad ito. Nung hinihila yung mga sanga papasok dito. Ayan po, nagkalat yung mga itong mga kuko ano tawag nito, kuko cube. Ayan, pero ayan naman, nagkaroon naman na mga nakaladkad po yan. Ayan, mga nagkaturumba siya, mga nakaladkad kasi yan. Tapos eto, sobra po yan, nagkaputol-putol na nga po ito dahil maliit yung daanan, yung sanga ay madami at namarangkiwal apot kan sa Bicol. Entero po yan nagkaaranuhan. Tawag nito, anuhan ng mga sanga. Kaya medyo ang dami ko pong aayusin. Ayan. Kaya wini-wish ko po hopefully na yung init naman dito sa amin, lalo dito po sa aming bayan at lalong-lalo na po dito sa aming barangay ay magtuloy-tuloy na po. Nang sa ganun po, yung mga halaman ay mabigyan ko po ng tuloy-tuloy na asikaso. Okay lang yung mga nagkakahoy, wala siya masyadong problema dito sa part po na ito ng garden ko kasi hindi po ito naisakan ng tubig. Medyo mataas naman po ang location nito. Doon lang po talaga sa may dulo. Ang mababa po talaga, kaya ang nangyayari yung mga plants, sabi kaan, matira, matibay. Ayan, may natira naman. Marami naman pong natira, pero syempre, ay meron pa ako doon isang halaman, yung parang Pitonia trico. Napakita ko po sa inyo. Tulad po nito yung tatlo kong pine tree na iba-ibang klase, kasi pine tree ko ito nagadan na po. Ayan, namatay na din. Ito po ito yung Pitonia tree. Ayan, ito yung katawan niya. Ayan. Sana, ito po, ayan, parang hindi ko sure kung talbos ito. Pero ito kasi parang lanta na parang luyos na. Ayan. Sana dahil man magadan. Ayan, galing itong daraga. Ang layo ng pinanggalingan nito. Kaya sana ay tama na din naman yung ulan dito sa amin. Sobra-sobra na yung ulan. Hindi na nakakatulong sa mga pananim. Mabuti yung dates ko. Ayan, hindi naman na hindi siya namatay. Ito,
Ayan, hindi naman. Dalawa kasi to magkabilaan to Pero yung ano ko po, para maganda na po siya Kahit na anuhan ng ulan. Ang ganda na po, maraming dahon Wow, ang ganda naman itong dates ko. Pero ayan, hopefully, uminit na po. Pero yung ano ko nga po, champagne palm, hindi siya nag-survive. Pero yung aking rattan palm or itong wild palm, ayan, marami naman siya dito sa may side ko, sa may gilid. Parang 3 puon nandito. Ayan. Ito po, itong butterfly, anong pangalan nito? Itong yellow po ito Nagagawan ko po ito dati nang na-upload ko sa Reels. Kulay yellow ang bulaklak nito at talagang pag namulaklak ito ay kumpul-kumpul. Ayan, namatay rin po. Sayang kahoy pa naman na ito. Sayang talaga. Kakalungkot naman ito. Ayan, wala na. Kakainis. Kakainis yung ganito. Yung mga gustong-gusto mong halaman tapos ang layo ng pinanggalingan. Yung nagdadayo ka pa noon sa ibang garden para lang magkaroon ka ng mga wini-wish mong mga halaman ng mga nagkakahoy. Tapos ito gadana. Wala na pala talaga. Sayang. Sayang talaga. Sayang ng mga halaman. Yung mga halaman pa naman nawala sa mga garden-garden dito. Yung mga nagagadan, yung namamatay. Okay lang sana kung mayroon nito nabibilhan dito at anytime pwede kang bumili. Nakakalungkot talaga. Wala na naman na ito Wala talaga na hanggang dito Wala na. Ay, nako. Yung iba naman pong plants, ayos naman. Pero yung iba talagang pinakagustong-gusto ko yung mga nategik. Dahil sa sobra pong ulan. Ito pong white bridal bouquet. Ayan, napakita ko na to doon sa pool garden tour ko noong December. Ayan, may tumutubo pero ayan, halos namatay din yung pinakamalaking sanga niya. Ayan po. Dahil po yan sa sobrang ulan dito sa amin. Yan yung epekto. Sobra na din po kasi, hindi kasi lang talaga araw, linggo din, buwan. Ito din po, ayan, natuluyan na pong nagadan. Ayan, natuluyan na rin po siya. Pero ito, meron naman tumutubo. Pero wala na po, putol na to Ayan na po Putol na siya sa ay, sana yun. Wait po. Putol na siya Ayan po bulok. Ay, hindi naman nakikita ng camera. Ayan po. Patay na rin siya. Bulok na po yung niya. Ayan, wala na. Grabe kasi yung ulan talaga dito sa amin. Pero minsan sa Naga or sa Rinconada area, mainit. Pero dito sa aming bayan, lalo po dito sa aming barangay, laging ulan. Tulad po ngayon, napakakulimlim ng panahon po. Ayan mga plantito-plantita yung update at sa mga pumangit na halaman ko at mga namatay na halaman. Ayan, sana sa may namatay pa akong halaman, tulad po nung butterfly tree ko, yung kulay yellow ang bulaklak. Sana kung mayroon man akong viewers na malapit at nagtitinda siya noon, ayan, na mga seedlings lang, para mapalitan ko siya, baka ayan, pwede pong makabili. Ayan, parang nabili ko yun dito lang sa Bicol, sa Bicol, talagang Bicol naman talaga to. Hindi ko lang sure kung sa Albay ko din yun nabili. Ayan, pero kasi ngayon yung iba pong mga garden dito sa amin, tulad po nung nablagang kong garden sa may terminal ay wala na po doon, wala nang pwesto doon, nagsarado na yon. Yung doon naman sa Tigawon, wala na din po, mga gulay na ang nakalagay doon, hindi na mga halaman. Ang natitira na lang na nakikita kong garden ay Kibrianas Garden. Ayan. Yung iba po mga garden, nagsarado na din po. Pero sa Albay,
talagang continue po yung mga malalaking pwesto doon ng mga plants. Marami pong pwesto ng mga plants sa Albay. Pero yung iba ayaw lang talaga nun magpa-vlog. Siyempre yung mindset po nila kikita yung vlogger. Ayan. Kaya ayaw nilang kumita yung vlogger. By the way po, ayan yung mga namatay at pumangit na mga halaman dito sa aking garden. Ayan po yung update. Thank you so much po sa pagsama nyo po dito sa mahigit 23 minutes. Ayan. Kung mayroon man nanood ng medyo matagal, ayan, sa update na ito. Sobrang na-appreciate ko po yon. Thank you so much po sa lahat ng nadagdag na subscriber. Thank you so much din po sa lahat ng aking viewers. Sa mga nagko-comment, nagla-like and nag-share. Thank you so much po and God bless you all.